Magandang gabi sa inyo lahat. This is Mike Padua at babalik ulit tayo sa ating latest update sa bagyong si Bising with the international name Sergey. At ito po ay yung gabi po ng linggo, ika-18 ng buwan ng Abril 2021. At itong Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Hindi na po siya Super Typhoon. Ito po ay humina at naging below Super Typhoon threshold. At kagabi po ay nung nagpaalam tayo, yung last time nagpaalam sa ating video, bigla po ito nag-rapid intensification at umabot po ng early morning ng 305 kph which ito na po ang pinakamalakas na Abril na bagyo ever since record keeping started based on the new Dvorak technique which started in 1980s. So it's a sign that talagang nagkakaroon na po tayo ng climate change dahil po lumalakas po ang mga bagyo na yun, although kumukonti sila based po sa mga research na yun. So mag-ingat po tayo. Ang good news naman po dito sa bagyo ito, nag-305 siya kaninang umaga, humina ng 280, 250 kaninang tanghali at ngayon bumaba na lang po siya sa hangin na 230 kph below Super Typhoon threshold. So inaasahan po rin ito humina po siya dahil po nagkakaroon po siya ng eyewall replacement cycle, pagpalit po ng bagong eyewall sa may mata niya. So, possible na baka malaki na po yung mata niya in the next few hours. Hindi pa po lumalabas. Cloud covered pa rin o cloud filled. At ito po yung ating fast animation. Okay, dito muna tayo sa fast animation. Baka makita ninyo kung isang storm yan. So, yung mata niya medyo nawawala dahil nagkakaroon po ng eyewall replacement cycle. But later on, babalik ulit yung kanyang eye. At bumagal yung kanyang pagkilos. Galing po sa galaw niyang west-northwest o northwest sa bilis na 22 kilometros bawat oras. Ngayon po, ang takbo na lang niya ay nasa 5 hanggang 8 kilometro bawat oras. So, inaasahan po itong biglang aakyat dahil po sa pag-push ng high pressure steering ridge sa kanyang kanan. So, ito po yung infrared satellite animation. So, yan po yung mata. Kung may kindat na naman po, na yung gabi ng alas 10 hanggang alas 11 po yan. So, parang quasi stationary siya, but kumikilos po yan ng west-northwest sa bilis na 4 kilometros per hora. Okay? Or per hour. Okay? At ito po yung mga ulan na yun, nakakanasan na yun sa Bicol, Naga City, at maging mas malakas pong ulan po dito sa may Caranduanes, Partido District, Albay, and Sorsogon. Ganun din po sa Samar Island habang papalapit po ng bagya ang bagyong ito. But hindi po ito tatama. Ito po yung ating tracking. Ito po ay biglang tataas pag north-northwest. Slowly pa rin. 9 to 11 kph for the next 3 days. At unti-unti po bubuti ang panahon simula Martes hanggang Miyerkules sa Kabikulan. So may mga hangin po tayo na pwede pa rin umabot ng 100 kph sa may Catanduanes at coastal areas po ng Camarines Sur. While the rest of Bicol ay nasa up to 75 kph na lamang. Ito po yung tracking ng last ng agencies. So they all agree na ito ay aakyat papuntang north. Yung light blue, yan po ang Pag-asa. The rest po are all the Asian agencies. Okay? And ito po ang lahat ng models. Pinapakita kung saan siya pupunta except for ECMWF. Medyo lalapit po sa extreme northern Luzon. Ito naman po yung ating steering flow. Kung saan po tatakbo yung bagyo. So, unti-unti po, ito yung bagong steering flow para iakyat yung bagyo papunta sa may subtropics, okay? Kaya, ito po yung dalawang high pressure steering ridge na yun. Ito yung medyo lumalakas at dito rin po sa may left side para i-push ang bagyo paakyat. At ito naman po yung mga pag-ulan. Inaasahan po natin hanggang Tuesday, early morning. Ayan po, kitang-kita po ninyo. Bicol, so bukas may maulan pa rin ngayong gabi. So, mag-ingat lang po. Abot po yan ng mga 50 to 200 millimeters ang possible rainfall. At makikita nyo dito sa ating weather station. Dito po sa Naga, mayroon tayong 4 na yun, naka-install all around the city. Gamit po natin ang Davis view. At sa ngayon, umaabot na yun ng 26 km per hour ang sustained winds dito po sa isang weather station sa may Magsaysay Avenue, Naga City. Ang gustiness kaninang alas 11 ay umabot po ng 53 km per hour gust. So, isa na po siyang
tropical depression force winds o sa may strong breeze, okay? Ang tinatawag natin at 53 kph. So, pwede pa mong umabot ng 70. So, hopefully, hanggang ganito na lang po yung hangin niya. At yung ulan, tingnan natin. Ito yung ulan. Nagsimula kanina naman pong alas 5. Yan po, 38.9 mm. Sinasaan po sa forecast ay pwedeng umabot po ng 200 mm. So, subaybayan po natin yan for the next 24 to 48 hours. Ito po yung storm rain. Okay, pag sinabi natin storm rain, ito yung duration ng bagyo. Yung ulan, duration ng bagyo. Okay, so malalaman po natin yan in the next few days. So, yung hangin na yun, galing sa norte yung kanluran. So, medyo tama po based doon sa nakita natin sa mga satellite kung saan yung bagyo. Kasi ito yung bagyo na yun, di ba? So, yung hangin dito ay galing sa north-northeast. North-northwest, I mean. Okay? So, ikikita po natin dyan yung storms. Okay? So, dyan yung hangin yan. And balik ulit tayo dito. Kung titignan natin sa may Kamuning, Calabanga, mayroon tayo isang weather station, medyo uphill po yan. Yan po, 15 kilometers yung hangin. Gustiness 65 kph. Kanina po yung bandang alas 2, alauna ng hapon. So, kikita po natin dyan na unti-unti rin na lumalakas yung hangin. And yung atmospheric pressure, nagpapantay lang po. Wala siyang up and down. It means na mayroon pong tropical cyclone nearby na may maintain po between 1,005 to 1,006 since kaninang 6 p.m. At sa ibang station po, okay, papakita namin sa inyo. Dito po sa Mabulo, Naga City. Yung sustained winds na yon ay umaabot na yon ng 17 kph. Nag-gust po ng 60, kanina din hapon. So, na yung gabi ay pumapalo lang tayo ng 50 to 54 kph. At ito po yung ulan na inaasahan. Okay? I mean, yung ulan na na-record na natin, hindi pa masyadong lumalabas yung yung value. Anyway, skip muna natin yan. Ito naman po sa may, sige lang. Yun. 37.3 millimeters. Total of 47.2 since last night. At ito po yung sa may Liboton, Naga City. Mas malakas na yun ang sustained winds. Umabot ng 31 kph. Ngayon lang po itong gabi, mga few minutes ago. Ito yung 10-minute average na hangin, 31 kph. At yung kanyang highest winds ay umabot ng 52 kph. Check natin yan. Ngayon lang po, 11:04. So, medyo malakas po ang weather system na ito. Medyo malaki ang kanyang 55 kph wind radius. Umabot po ng 400 kilometers since papasok na tayo sa less than 400 kilometers. Kaya na-feel natin ang hangin. So, hanggang bukas po ito ng gabi or early morning Tuesday. So, mag-ingat po tayong lahat. We'll keep you updated tomorrow evening for more updates dito sa YouTube at Facebook para mabalitaan ko sa inyo kung saan po yung bagyo. So, mag-ingat po sa storm surge kasi po medyo malakas po yung bagyong ito. So, may mga storm surge po tayong inaasahan dito po sa coastal areas po ng Samar, ganyan din po sa Bicol region. Okay? So, yan po. Nagpa-fluctuate na yung kuryente. Sana hindi po mag-turn off. Diyan muna natin tapusin ang ating update mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Parang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa ating channel. Again, ulitin ko, wala pong landfall na mangyayari. Walang strike probability sa Kabikulan. 0 na po. At sa anumang parte ng Pilipinas, sa dagat lang po siya tatakbo. May maulan lang tayo at hangin na pwedeng umabot po ng 75 at 100 kph sa may coastal areas po ng Bicol region facing the Pacific. Okay? At maulan na pwedeng umabot po ng 200 mm. So mag-ingat po tayong lahat at mag-pray tayo na sana umalis na kagad itong bagyo. Maraming salamat po. Have a great evening.